Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lamang po na iparating sa ating mga kapatid na riders at sa iba pa nating mga kapatid na nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Ang Traffic Adjudication Division po ng MMDA ay naglabas ng resolution number 13852 bilang tugon sa idinulog ng ating kapatid na rider na nahuli ng MMDA enforcer dahil ang kanyang angkas ay hindi nakasapatos. Bago ko po ipahayag sa inyo ang magandang resulta sa nabanggit na resolution, balikan muna po natin ang ilang mga pangyayari na may kaugnayan dito sa usaping ito. Panoorin po ninyo ang video. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Wala pa ako nakikita ano sir, na meron Yun na ay ganun. Oo. iniisip mo lang na labag sa batas yun. Kasi sir, ang inisip ko sir, kasi hindi rin safe sa passenger sa back ride. Keso maganda ang intention mo dahil hindi legal, illegal. Kaparehas din niya nung dating panghuhuli ninyo doon sa mga naka-short pants. Ipinatigil natin yan kasi maganda ang intensyon ng nag-utos sa inyo pero illegal. Ikaw naman kapatid, huwag kang magpapatupad ng bagay na hindi sinasabi ng batas o ng ordinansa. Ang napanood po ninyong video ay parte ng naganap sa EDSA Mandaluyong City nang humingi po ng tulong sa akin ang mag-asawang riders na nahuli ng MMDA enforcer dahil hindi nakasapatos ang angkas. Hindi po nagustuhan ni Colonel Edison Nebriha ang aking ginawang pagtulong sa mag-asawang riders. Kino-question po niya ang aking authority o kapangyarihan sa aking ginawa. Hindi po natin kailangan ng authority o kapangyarihan kung nais nating tumulong sa ating kapwa. Mali lamang ang ating gagawing pagtulong kung tayo ay lalabag sa batas at kung tayo ay lalabag sa karapatan ng iba. Maliban po sa ginawang pag-question ni Colonel Nebriha sa aking ginawang pagtulong sa mag-asawang riders, inakusahan po niya ako ng iba't ibang mga paratang gamit ang social media at ako po ay pinagbantaan niya na sasampahan ng kaso. Totoo po, sinampahan po ako ng kaso. 5 kaso po ang isinampa sa akin ng MMDA enforcer na humuli sa mag-asawang riders. Ito po ang aking kinakarap sa kasalukuyan. Huwag po kayong mag-alala. Base po sa batas at base po sa mga lawyers na tumutulong sa akin, wala po tayong dapat ipag-alala. Naniniwala po tayo na hindi tatayo ang kaso na isinampa sa akin. Maliban po diyan, tayo po ay nagtitiwala sa Prosecutor's Office ng Mandaluyong City. Huwag po kayong mag-alala. Pakinggan po natin ang panayam ni Mr. Oli Trinidad ng DZWB sa dating chief ng LTO, Engineer Albert Swansing. Yung rider, which is yung nagmamaneho direktamente ng motorsiklo, at yung pillion rider, Pillion, yan back yung rider. pillion rider, yan yung nakasakay sa likod. Sa likod, Ang tawag dyan, ang term na tawag dyan is pillion rider kasi yung upuan sa likod is Magkadikit. called the pillion. Oh, na pag Kaya, pillion kasi yun, naalala ko yung mga nangangabayo, 'di ba? Yung upuan, yan, yung saddle, yung nasa likod niya na Oo. parang may mga unan doon na malaking unan doon. Gamit yun ang Yan. pillion eh. Yan ang pillion. Alright, So okay. yung pillion rider is also considered operating the motor vehicle. Active sila no? Malaki ang pagkakaiba ng, let's say, nagmamaneho ka ng 4-wheel drive na sasakyan at saka yan 2-wheel drive, na sasakyan. Kasi ang kinikilos ng rider, ng pillion driver, ang tawag niya, pillion driver, Oo. ay makakaapekto sa sasakyan, Kasi, nakahawak siya sa kama, sa bewang noong rider, Tapos, siyempre, tawag nito, kung halimbawa magbabanking,
nagpapaliko ng Oo, kanan. wag ka sasalungat. Lilipad kayo. Titihaya kayo niyan. No? Oo. So, mga ganon. Oo. Kaya, ang tawag yan, active siya. No? Okay, so in a way, para hindi di yan siya... passive. Okay, so in a way, para nag-ooperate siya. So sa madaling salita, Yes. kung ano yung dapat ay katangian na binibigay sa rider, lalo na yung kanyang pananamit sa pagmamaneho, kasi napaka-stricto ng batas na to eh. Kailangan Yes. properly attired at nakasapatos. Yes. So ibig sabihin, kung nakasapatos ang nagmamaneho ng motor, yung pasahero nakasapatos din? Ganon din, nakasapatos din. Naku, naloko na. At least malinaw ngayon doon sa mga nagkakagulo at sinasabi na hindi pwedeng hulihin. Tama po pala na manghuli ang mga traffic enforcer ng mga nagmomotorsiklo na mayroong pasahero na hindi nakasapatos o nakatsinelas lamang. Engineer, thank you so much. Maraming salamat din. Okay, thank you. Sige. Si Engineer Alberto Swansing, mga kapuso, Senior Consultant ng DOTR for Road Sector, ang inyo pong napakinggan. May pahabol pa rito, parang Benji. Sana tinanong ko rin daw yung naka-shorts, naka-short pants. Kailangan pa ba yung nagmumotor ka? Di ba parang protection? Anyway, sige, sa susunod na lang po ating makakausap si Engineer Swansing at is kanya nilinaw. Bate po sa LTO Administrative Order, tama pong hulihin yung pong mga nagmamaneho ng motor na yung motor rider nagmamaneho ay nakasapatos pero yung kanilang pasahero ay nakatsinelas, tama lang daw pong hulihin kayo ng mga traffic enforcer. Sa nadinig po nating panayam, sinasabi po ni Engineer Swansing na ang tinutukoy sa LTO Administrative Order Number AHS 2008-015 Section 11, Paragraph E, na operating motorcycle ay patungkol sa rider na nagmamaneho ng motorsiklo at sa angkas nito. Sang-ayon po si Engineer Swansing na tama ang ginagawang panguhuli ng ilang mga MMDA enforcers sa mga kapatid nating riders na hindi nakasapatos ang angkas. Maaring naisip po ni Engineer Swansing ang kanyang mga sinasabi nung siya po ay kasalukuyang nanunungkulan pa lamang bilang hepe ng LTO. Pero dahil hindi po ito nailagay sa naaprobahang administrative order, hindi po maaaring ipatupad ng sino mang enforcer ang kanyang sinasabi. Pakinggan naman po natin ang panayam ni Mr. Orly Trinidad kay Attorney Trinidad ng MMDA. Ang pillion rider o back rider, ayon po ito, ayon po sa aking interview, Attorney Vic, kay Engineer Swansing. Ikino-consider ka rin nag-ooperate kasi ang word na ginamit is operate. Anyone operating a motorcycle vehicle. Hindi nila nilagyan ng definite na driver o driver and rider. Ang nilagay daw nila is operate dahil kino-consider kayo nag-ooperate at ang binalangkas daw po na administrative order na yon ay kasama yung grupo ng mga matitinong mga rider, matitino po, hindi raw po mga kamote rider, mga matitinong grupo ng mga motorcycle rider ang kasama nila sa pagbalangkas at paghanap ng definition doon sa batas na yon. So lumalabas, tama po yung huli, Attorney Vic. Ano po ang paano po magiging ano po ang naging desisyon ngayon na pamunuan po ng MMDA tungkol po doon? Tama po 'yun na nag-agree po kami sa LTO sa interpretation nila doon sa word na operating motorcycle. Dahil nga po kung ikaw po ay back rider, may foot rest ka. Hindi po pwedeng kumontra doon sa gilid ng ng rider mo, ng driver mo. So you're technically operating also the vehicle. Masisira po yung balanse eh. Ang ayaw po kasi ng batas yung madali po ng slippers ng back rider yung chain. Sa nadinig po nating panayam, sinang-ayunan po ni Attorney Trinidad ng MMDA ang opinion po ng dating LTO Chief, Engineer Swansing. Naniniwala po sila na ang tinutukoy sa naaprobahang administrative order na operating motorcycle ay patungkol po sa rider na nagmamaneho ng motorsiklo at sa angkas nito. Dahil po sa lumabas na pahayag ni Engineer Swansing,
na dating chief ng LTO at pahayag ni Attorney Trinidad ng MMDA, pinanindigan po ni Colonel Edison Nebrija ng MMDA na tama ang ginagawa nilang panghuhuli sa ating mga kapatid na riders na hindi nakasapatos ang angkas. Panoorin po natin ang video. Meron kang karapatan mag-complain. Ha? Oo, kahit tawag mo kay Colonel Busita. O, bakit namin si Colonel Busita? Hindi mo na lisensya mo, sir. Lisensya lang muna, baka tayo mag-usap. May desisyon na yan, galing LTO, sir. Huwag mo na ituro ibang rider. LTO Chief Swansing nagdesisyon. Mali ang ano ni Colonel Busita. Bawal naka-tsinelas. Hindi pa ta si Colonel Busita, pulis lang yan, sir. Retirado pa. Kapareho po ni Colonel Edison Nebrija, naniniwala po ang enforcer sa napanood nating video na tama ang kanilang ginagawang panghuhuli sa mga kapatid nating riders na hindi nakasapatos ang angkas. Unawain po natin ang ating kapatid na enforcer dahil sumusunod lamang po siya sa utos at hindi niya alam na mali ang kanyang ginagawa. Paglilinaw po sa lahat, tamang pagpapatupad ng batas ang usapin dito. Ako po at ang ating mga kasama na nakikiisa at sumusuporta sa ating advokasya ay hindi kumokontra na mas maganda, mas maayos at mas ligtas kung nakasapatos ang ating angkas sa motorsiklo. Pakinggan din po natin ang pag-uusap namin ng ating kapatid na rider na nahuli din ng MMDA enforcer dahil hindi nakasapatos ang kanyang angkas. Yo, Kapatid, Colonel Busita. sir. Oo, ikaw ba yung nahuli ng MMDA? Opo, sir. Ano daw ang violation mo? Dress code po. 211 po yun. Nakachinelas daw po yung backride ko, sir. Yung backride mo ang nakatsinelas. Opo. Ikaw nakasapatos. Opo. Galing po ako trabaho ko nun, sir. Tapos sinundo ko lang po yung ate ko sa trabaho din niya. Saan ka umuwi? Bulacan po. Saan ka nagtatrabaho? Sa fiber home po. Saan nagtatrabaho ang ate mo? Sa po, Jenkinson Tower po sa GMA Timog. Bali may CCTV po kami, sir, na umalis po kami ng tower, sir, na nakasapatos po ako, sir. Saang lugar kayo nahuli? Sa may North Fairview Regalado po. Magtawagan tayo bukas. Sige po. Nagbayad ka na nung multa. Hindi pa ako, sir, nagbabayad, sir, kasi gusto ng ate ko, sir, i-complain, sir, kasi hindi naman po daw makatarungan yun. Tama. Magkita tayo bukas ng umaga. Sige po, sir, saan po? Sa EDSA. Saan ba kayo Sige po. manggagaling ni ate mo? Manggagaling po kami, sir, sa galing po kaming GMA. GMA 7. Apo, GMA 7. Okay. Sabi mo kay ate mo, kayong dalawa umabsent sa trabaho. Sagot ko kayo, ha? Okay po. Magkano sweldo mo sa trabaho mo? 537 po. Si ate mo? Ganon din po. Kung nangihinayang yung ate mo doon sa mawawalan sweldo, sabi mo, ako magbabayad sa kanya ng sweldo niya. Sige po, sir. Ganito kapatid, kailangan manindigan tayo sa tama kasi kawaawa yung mga katulad mo at iba pang bibiktimahin nila. Bukas umabsent na kayo sa trabaho, pupunta tayo sa MMDA. Ano? Opo, sir. Salamat po, sir. Opo. Sir, kailangan din po ba yung sa CCTV, sir? Meron po kasi siyang hawak, sir. Admin po kasi siya dun, sir, sa tower. Then, hawak niya po yung CCTV na patunay po na nakasapatos po ako. Ay, very good. Napaka-importante. Dalahin mo bukas. Opo. Sir, maraming salamat po. Okay, bye-bye. Magandang gabi po. Good evening. Sir, kanina po galing po ako dun sa ate ko. Oo. Nakausap ko po siya. Ang Ang sabi? sabi niya po, hindi daw po kasi siya makaka-absent ng on the spot.
Ang importante, may video tayo. Opo, meron po, sir. Pwede tayo magkita bukas sa EDSA, ano? Opo. Anong oras ka pwede? Kahit anong oras po, sir, hindi na lang po ako papasok. Sige, absent ka na lang. Ako nang bahala sa'yo. Sige po. Ah. Anong oras po kaya, sir? Basta mag-relax ka lang bukas, tatawag kami ni Brother Jerry. Sige po. Magpapail tayo ng contest. Opo. Okay? Kasi gusto natin ma-correct eh. Ngayon, tingnan natin kung wag kang mag-alala, halimbawa ay absent ka bukas. Opo. Tapos nag-hearing, absent ka uli. Paglabas Opo. ng decision, absent ka uli. Ako nang bahalang tumulong doon sa mawawalang dapat kikitain mo, ha? Opo. Ang gusto lang kasi natin dito ay hadlangan yung kanilang maling ginagawa. Opo. Kaya ka magko-contest kasi nakasapatos ka, kapatid mo, hindi nakasapatos, sinuli ka. Di, siyempre, pag ang pagbabasehan sa ticket, dinaya kayo eh. Hindi sinabi na ang kaso Opo. nakatsinelas, di ba? Opo. Tatawag po kayo, sir, sa akin bukas. Basta italaga mo na ang sarili mo, absent ka bukas, paalam ka sa trabaho mo, ano? Opo. Sige, okay. Salamat po, sir. Okay, bye-bye. Tinulungan po natin ang ating kapatid na rider at dahil po siya ay natikita na, nagsampa na lamang po kami ng contest sa Traffic Adjudication Division ng MMDA. Makalipas po ang maraming mga araw, lumabas po ang resolution number 13852 mula sa Traffic Adjudication Division ng MMDA. Pinanigan po nila ang kapatid nating rider at nakansila po ang maling huli sa kanya ng MMDA enforcer. Ang resolution number 13852 ng MMDA Traffic Adjudication Division po ay malinaw na patunay na hindi tama ang pinaniniwalaan ni Colonel Nebrija at mali ang kanilang ginagawang panghuhuli sa ating mga kapatid na riders na hindi nakasapatos ang angkas. Uulitin ko lamang po, tamang pagpapatupad ng batas ang usapin dito. Ako po at ang ating mga kasama na nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya ay hindi po kumokontra na mas maayos, mas maganda at mas ligtas kung nakasapatos ang ating angkas sa motorsiklo. Malinaw na malinaw po yan. Base sa lumabas na resolution mula sa Traffic Adjudication Division ng MMDA na nilagdaan ng 3 lawyers nila, Colonel Edison Nebrija at sa ilang mga enforcers ng MMDA, nakapareho mo ang paniniwala. Huwag ninyong hulihin ang ating mga kapatid na riders na hindi nakasapatos ang angkas. Marami na rin kayong naging biktima dahil sa maling pagpapatupad. Kabilang ang mga kapatid nating riders na inyong nahuli dahil naka-short pants. Ganon din ang mga nahuli ng MMDA enforcer na nagsampa ng kaso sa akin at maraming beses pa po itong nasundan. Maawa po kayo sa ating mga kapatid na riders. Ipatupad po ninyo ng tama ang batas para sa kanila. Ang maling pagpapatupad po ay para na rin inaagawan ng pagkain sa plato ang pamilya ng mga nabibiktima. Kayo po ay mga enforcers, mga tagapagpatupad ng batas at hindi mga hari sa kalsada na maaari ninyong gawin ang anuman na inyong gugustuhin. Ipatupad po ninyo ng tama ang batas para sa mga kapatid nating motorista. Pasalamatan po natin ang ating kapatid na rider, Brother Jess Basas at ang kanyang kapatid dahil sa kanilang paninindigan at pagtatanggol sa kanilang panig at katwiran. Ang kanilang ginawang pakikisa at pagsuporta po sa ating advokasya ay hindi lamang para sa kanila. Ito po ay malaking tulong para sama-sama nating proteksyonan at ipagtanggol ang mga kapatid nating riders laban sa pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Pasalamatan po natin ang butihing mga lawyers
ng Traffic Adjudication Division ng MMDA na naging patas at makatao sa inilabas nilang resolution sa idinulog natin sa kanila. Attorney Aya Metrillo, Attorney Clarence Eclar, at ang kanilang head ng Traffic Adjudication Division, Attorney Joseph Salud. Sa inyo po, maraming salamat. Sumasaludo po kami sa inyo. Pasalamatan din po natin ang lahat ng ating mga kapatid na riders at ang mga nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Basta tama, kampi-kampi tayo.